And then nung time na yun, talaga na... May tanong na madalas tinatanong sa akin. Madalas tinatanong sa akin. What is that? Teka lang ha. Nakikita mo yung sarili mong tulog. Tapos may nakatayo sa likod. Siguro uulitin ko pa siya pero sa pilitan. At kung naniniwala ka man, ginagawa mo ba ito at may sumunod na basag? Hi guys, welcome back to my channel. This is Master Gala with Zarkaru. Hi. Nakilala natin bilang isang matapang at adventurous si Zarkaru sa kanyang mga adventures hindi lang sa Pilipinas maging sa Asia at ibang bansa pa. Ano pa kaya ang mga bagay na kinatatakutan niya at ang mga pangyayaring personal na hindi niya makakalimutan base sa kanyang mga karanasan, hindi lang sa kanyang mga adventure kundi maging sa kanyang personal na buhay na bihira lang niya maikwento. At isa tayo sa kanyang bagong kaibigan na maririnig mismo ang kanyang mga karanasan, personal at maibabahagi ko sa inyo sa ating first ever episode na Raw Video. May paranormal experience. Sapa. Hindi na ako sanay. Hindi din ako sanay ng masyadong seryoso. Kilala din naman ako ng mga followers natin na ganito, na hindi masyadong seryoso. Pero syempre, it's a serious thing na makasama ka in one frame, syempre. At the same time, kung makapansin nyo, this place, it's an abandoned place. It's an abandoned resort dito sa Pilipinas. Ito yung resort na, isa sa mga kakaibang resort na napuntahan ko kasi highway siya, pero sa gitna siya ng kagubatan. Puro gubat. May resort doon, tapos highway lang siya, parang bypass ng mga tao. And what makes this place interesting is it's 2.5 hectares. Meron nga kami pinuntahang doon sa nabanggit nga ni Zark na isang resort dito na upcoming din sa vlog niya. So gumawa lang ako ng something na curious akong tanongin sa kanya, personal, na hindi ko mga natanong kanina nung nag-uusap kami. First meet up with Zark, meron akong naramdaman agad na chemistry natin kasi syempre hindi naman masyadong malayo yung content natin sa isa't isa. Diba? Bago pala ako magtanong sa'yo, I just want to thank your supporters and my supporters na marami nagre-request. Actually, thank you. Kasi nakita ko lang din yung comment mo sa YouTube. And I was like, oh shit, nakikita ko to. Si Master Gala. Nakikita ko siya before sa Facebook. May mga nag-screenshot ng mga pinupuntahan ng mga tapos nilalagay ito. Mahilig ko siya magbasa. High school pa lang ako, college. Mahilig ako magbasa ng libro. And then napunta sa social media, nagbasa ng mga story. And then lagi kita nakikita sa Urbex PH. Sabi mo, hindi ikaw yun. So, may iba nagre-re-upload. Kaya it's an honor guys. At saka ito na rin sa mga nagre-request ito at nagsisimula na yung ating mga kakolab na masasabi natin may mga sarili-sarili na rin silang pangalan sa social media. Which is si Zarkaru is more than magta 2 million na siya sa YT and kanyang FB. Mag-100k. Guys, subscribe na kayo. Tapos ito pa, meron ka pang 2 million ka na rin sa FB page. Yes, so ang yes, tanong yes. kay Zark, kamusta ang love life? Aray ko. Ganun agad ang tanong eh. Guys, kwentuhang lang to kwentuhang lang po ito, yung hindi masyadong casual lang. Bad nagulan lang, parang normal, natural lang. Natural. Kasi ikaw, napanood kita sa Netflix, nagulat ako nung mga nakaraan na meron kayong movie ni Enrique Hill, which is yung, lagay ko lang dyan sa screen, yung Strange Frequencies. Oo, yun yung sa ospital, sa Taiwan. Yeah. Tanong ko lang, ano yung experience mo doon na sa tingin mo hindi nakasama sa script or sa tingin mo na nangyari talaga na naisama sa movie or what? Actually, hindi ko alam kung napag-usapan namin to. Nasabi ko sa press con nung time na yun. Pero, isa sa mga creepiest na experience ko doon, yung scene ko, after pa ng scene nila Rob Gomez and Jane De Leon, sa 4th floor sila ng hospital. And then, ako, nasa 1st floor. So, nag-radyo yung director na tomorrow na yung scene ni Zark. Kasi at that time, 2 AM na. So ako, syempre, movie. Yung mga gamit ko, yung rig ko, camera, mic, tinanggal ko na. Akit dapat ako ng 4th floor para i-check, just to see kung ano nang nangyayari, kamusta na yung set, kasi ilang oras silang nagtitake. So while going there, iniwan ko na yung mic ko, tinanggal ko na, kasi nga pack up na ako eh. So manonood na lang ako. While
papunta ako sa hagdan, paakyat ng 4th floor. So nasa first floor pa ako, di ba? Paakyat dapat ako ng hagdan. Nakita ko yung audio man namin. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Audio man, audio guy. Pero babae siya, audio woman. So, I didn't hesitate to tell her na, oh, my mic, ganito, ganyan. Pero alam ko siya yun, kasi everyday ko siya nakikita. Kinakabitan ako, tinatanggalan ako. So, binaypasan ko lang, kasi may ginagawa din siya, nakatalikod siya. So, hindi ko pinansin. Dumiretso na ako ng 4th floor. Pagdating ko ng 4th floor, andun siya. Ang ina, may pinabutan ako. Guys, tignan niyo. Sobrang natulala ako that moment kasi hindi ko alam yung magiging reaction ko. Kasi itong mga ganitong moment, kunyari may camera na tayo. Okay lang eh. Pero pag off-cam na kasi, dun na medyo natitibag na yung loob mo dun. Na yun na yung parang off-guard ka. And then nung time na yun, talaga na... And then nung time na yun, talaga na... Talagang natulala ako nung na-experience ko yun. Kasi imagine, nakita ko lang siya sa baba. Tapos bigla makikita mo sa 4th floor. Oo, siyempre, ang bilis Yung naman. daan papuntang 4th floor, isang hagdan lang. Walang elevator. Isa abandoned na hospital. Oh. Abandoned siya. So we need to take the, parang fire exit yata yun. Basta yung hagdan, papunta doon. Tapos bigla ko siya nakita. Talagang niyakap ako ng mahigpit nung gaffer namin na isa. Oh, and then, Yun ba yung first time mo nakaranas na, as in, parang tao lang na pangkaraniwan? actually sa Taiwan Killer Hospital kasi marami kaming off-cam moments. Oo, Kasi noong time na hindi kami allowed na na sabihin. mag-video. Oo, kasi that time, focus kami sa work. Tsaka pang movie din yun. Oo, and then at the same time, it's a big movie, it's a big project. So nakafocus kami sa flow, sa kung ano mangyayari. Okay. Kaya hindi ako nagbablog nung time na yun. Oo, tsaka, Ang pinaka-weird pa is nung chinek namin yung place. Pauwi kami. Off-cam to Pauwi kami, 2 van, di ba? Kasama ko sa van nun si Alexa, si Rob, ibang mga artista. Basta hiwalay lang sa amin si Enrique Hill tsaka si MJ kasi puno na yung van. ano na. So doon sila sa kabilang van. And then yung kasama ko, which is si Alexa, shoutout to Alexa. Nakaramdam siya na parang sobrang kilabot, bumigat to the point na nag-breakdown siya. Paano siya nag-breakdown? As in, umiyak siya ng malala. Mm. And then I think nasa Instagram ko yun kasi ginawa namin siyang pinag-compile namin, tapos pinost namin. Pero at that time, naisipan lang namin na video natin. Okay. Kasi baka pwede natin isama na lang sa movie kahit sobrang raw. So ito, since sa dami mo ng videos, sa lahat ng mga ginawa mong content, ano dyan yung sa tingin mo na hindi mo na uulitin pa? Oh, Huwag masyadong seryoso ng parang ko lang, gusto ko lang malaman. Curious lang ako kasi syempre pinapanood ko lang siya guys eh. Pero imagine, di ba, makaka-collab ko siya tapos base din sa mga requests. It's my pleasure din. Tama ba? It's my pleasure. Na makaka-collab ko din siya. Siyempre, na makasama. Anyways, hindi na uulitin. Siguro uulitin ko pa siya pero sa pilitan na gusto ko muna ng matibay na rason kung bakit mo gusto pumunta doon or bakit mo gusto gawin. Suicide Forest pa rin sa Japan. Hindi ko alam kung paano ako sasabihin yung istorya, kung paano nangyari, kung paano ako pagtatagpi-tagpiin. Pero one thing for sure, I captured everything. Kasi at that night, I'm running with 4 or 5 cameras. Nahirapan lang ako kung paano ko tatahiin yung istorya kasi sobrang daming nangyari. May mga chase na nangyari, mga nakakatakot talaga, hindi lang sa multo-multo kundi. Ayan, okay. Speaking of multo, ikakat na kita dyan. Ito yung gusto ko yung tanong na madalas tinatanong sa akin. Madalas tinatanong sa akin. What is that? Teka lang Ano yung tanong? Yeah, totoo. Teka lang. Sige lang, go. Sige. So, ano sa tingin mo ang... wait lang, bigla ako nawala. Narinig ko kasi yung... Narinig mo.
May narinig ako dyan. Oh, Sa akin. Ito. Ano ba yung tanong ko na pinagod lang? Routing ko. Yung part na naka-experience ka ng ganyan na minsan may pagkakataon naman na burn out na tayo sa trabaho natin, sa ginagawa natin. Hindi naman maiwasan kahit mahal na mahal namin guys yung ginagawa namin as vlogger. Hindi naman naiwasan yung yung ma-burn out ka minsan. Paano mo nire-release yung ganung pag nabe-burn out ka na? Kasi ikaw ang gumagawa ng sarili mong ikaw nag-e-edit eh. Yeah, totoo yan. Tapos production mo, ikaw din yung naghahanap ng place or may Ako lang din. paano mo siya napapanatili kahit medyo naiinip na yung ibang kasi gusto nila minsan all of a sudden mag-upload ka agad ng another Sa akin kasi, okay, so production-wise, hindi ako nabe-burn out when it comes sa paggawa. Siguro when it comes sa pag-edit na. Kasi hindi pwedeng paulit-ulit eh. Hindi pwedeng paulit-ulit yung background music, hindi pwedeng paulit-ulit yung rock in the beginning. Hindi mo pwedeng ulit-ulitin yung sequence. Tutulad nito, ibang istorya to, so iba rin yung music niya kung paano mabibuild up. Which is, as a creative, siguro makaka-relate yung mga editor, makaka-relate ka. Oh, yes. Yun yung mahirap eh, yung paghanap ng music, ng sound effect, anong bomb yung gagamitin mo, anong dub yung gagamitin mo. No? Kasi parang ka nag-build ng pelikula eh. And then ako, on how I handle to shoot. Hindi ako every week nag-shoot. Hindi ako every month nag-shoot. Meron akong break na pag ito, parang may nalaglag, no? Parang may naglalakad ka. Anyways, Okay, sige. so hindi siya yung hindi ako every month. Kasi as a creator, pinapahalagaan ko yung peace, yung sanity. So how I do it is every 2 or 3 months, every other. Kunyari ngayon, shoot tayo ngayon. Ang next shoot ko na ito, mga February, March, or March. Depende kung makakagawa ko ng sequel. Kasi mahirap ma-burn out. Mahirap ma-depress, mahirap magkaroon ng anxiety. Kasi tinamaan ako niyan, ayoko na mag-shoot, ayoko na ayoko na humawak ng computer. First time to guys, ewan ko kung ino-open mo yun sa mo. Hindi ko siya narinig nag-open ng ganito, pero ito saan mo naka-record naman na nakwento mo, thank you for sharing that. Ngayon ko lang nalaman, umabot ka sa gano'n na parang nagka-anxiety ka dahil sa pagko-content na nabuburn. Hindi naman burn out, pero parang you want more. So ang ginawa ko nun, join ako ng production, shoot kami ng movie, short film. Yung ginawa ko, lalo ngayon, nag-isip ako ng iba pang pagkakaabalan. Hindi lang pag-vlog, kundi short film, movie, pinasok mo na rin yung directives, pagdidirect, documentary. So dito na tayo sa part na to, yung isa sa last questions ko na. Naniniwala ka ba na sa salitang pagpag? At kung naniniwala ka man, ginagawa mo ba ito at may sumunod na ba sa'yo? Hindi joke. Naniniwala ako sa pagpag. Pero merong one time, nagpagpag naman kami, pero may sumunod. So, ang nakakatawa pa nun, so pagpag kami, may asin pa. Okay. At that time, parang ang sinunod namin is Carabao Island yata. Hindi, Corridor. Na nag-stay kami Abandon doon siya na nasa island na na World War II or something. Oo. Which is Napanood first ko yun. encounter ko ng mga paranormal gadget. Napanood ko And yun. then, nagpagpag naman kami. Pero, still may nangyari pa rin. Naniniwala pa rin naman ako kasi nire-respeto ko yung yung mga kultura, yung paniniwala. Kasi wala namang mawawala kung maniniwala kayo, di ba? Okay. So, pero minsan may mga sumusunod talaga. Pero depende sa'yo kung paano ka mag-cope up eh. Paano ko kasi pag pinapansin mo sila na parang sumusunod, parang ganun ba, lalo silang parang pinaparamdam nilang sumunod sila. So ano yung hindi mo nga makakalimutan sa part na yun na sa paggawa mo ng paranormal vlogs na ginagawa mo ever since na sa tingin mo
hindi mo siya makakalimutan talaga? Ano yung Bukod sa bagay? said forest, what do you mean when it comes sa mga experience? Multo? Yung Ganun? sa tingin mo minsan umaabot na napapanaginipan mo na siya. Corridor. Paano? Ano yung So at that time, kasi at that time parang weekly upload ako ng corridor nun. So after ko ng shoot, pahinga lang ako ng 1 week, and then after nun, back na ako every week upload. Kasi after nun, Vietnam na kami. So kailangan ko habulin na bago kami lumipad, uploaded na lahat. Or habang nasa Vietnam kami, may upload. So habang in-edit ko yun, imagine parang 2 weeks ako, 3 weeks na nag-edit. Siguro mga 2 weeks, 10 days, tuloy-tuloy na nag-edit. For that 4 episode, I don't know if it's 3 videos or 4 videos, parang 3 videos yata. So tuloy-tuloy yun. Pero first video pa lang, yun na yung time na napapanaginipan ko yung sarili ko, nakikita ko yung sarili ko sa panaginip. And then, kunyari, ba natutulog ako, tulog ka. Nakikita mo yung sarili mong tulog, tapos may nakatayo sa likod. So, that's... So ulit-ulit yun in a whole week, yung parang panaginip, tama? Umulit siya ng mga 3-4 times. Yun. Tapos... Actually yun yung isa. Tama ba dyan? Yeah. So, ibig sabihin pa ulit-ulit siyang napanaginipan mo, gano'n? Yeah. Sa isang linggo, ilang beses? Mga 3-4 times. So, naniniwala ba kayo guys sa pag ang isang bagay na paulit-ulit mo rin napapanaginipan, may meaning yun? For me ha, ewan ko iba-iba paniniwala, comment lang kayo kasi ako yun. So ito naman, doon na tayo sa part na, anong ginawa mo na para hindi mo na siya napapanaginipan? Pinocus mo ba? Or... At that time, pinabless ko yung kwarto ko. Okay. Hindi na alam to ng mga tao kasi ito yung mga, actually sa'yo ko lang nasi-share yung mga ganito. Oh. Kasi hindi na para... Kasi hindi naman na para i-video ko kasi hindi ako lifestyle eh. Correct. Hindi ako lifestyle vlog na guys, ito na nangyari sa kasi para sa akin kasi I don't want to parang over na patibahay ko Patibahay ko. ko. So ito yung mga personal experience. So ayun nga, pinabless ko yung kwarto ko sa friend namin na pastor. Okay. Actually, buong bahay yung pindas niya. So, natigil naman and at the same time, pinag-pray ko din talaga yung room. Okay. So ito, kung mayroon kang mensahe sa mga kabataan, wow, nagiging ano na talaga, seryoso na talaga. Seryoso na talaga to. At hindi iba kasi, nape-pressure. kung ang isang Zarkaru, mayroong isang mensahe sa kabataan na gusto ding pasukin. Kung hindi mo masyadong naaano yung vlog ko na lagi kong sinasabi, I support local vloggers. Mapamaliit ang subscribers nila, mapaano sila. Yun talagang goal ni Master Gala. Tsaka syempre, helping, hindi lang naman financial, syempre hindi naman tayo ganun kayaman or ano. Pinautang ako ni Master, joke lang. Chusera. Wow, tapos papakatahin talaga yun, no? Hindi. Ang ano ko lang, ano yung message mo dun sa mga kabataan na yun na parang nangangarap din sila someday na maging gaya mo, gaya natin na yun, nangarap sila, gusto nila yung maging gaya ng ginagawa mo, gaya ng ginagawa ko din na parang gusto din namin pasukin yung pagbablog ng mga paranormal. Ano yung mga mapapayo mo sa mga ganun na kabataan dyan? Maano ulang? Sorry. Ano muna, siguro, learn your purpose first. Why do you want to do it? Dahil ba napagtripan mo lang? Dahil ba nakita mong malaking views? Siguro. Kasi kung ang purpose mo sa internet is para magkapera, yes, you'll have it siguro, pero mag-burnout ka eh. Pagod ka kapag di mo mahal yung ginagawa mo. Kailangan mo nang malaman sa sarili mo na ito ba talaga yung gusto kong gawin? Nakikita ko ba yung sarili ko, ginagawa to 5, 10 years, 15 years from now? Now, if yes, and then do it. Hindi naman reason na ay wala akong magandang camera. Ang daming affordable na phone Na pwede out gawin. there.
Ang daming mga resource na pwede. Actually, even mga editing software sa cellphone meron. So, huwag kang matakot na humakbang. Kasi, hindi mo alam, baka yung unang hakbang na yan, yun na pala yung papunta sa pangarap mo. Ganda. So yun masasabi ko naman, ano lang ako, natatouch ako sa sinabi mo. Kasi I feel every word. Ako marunong akong kumilatis sa tao pag is just for that may camera or may ano. Alam naman, sinabi ko din kay Sir, gusto ko binatural lang ako talaga. Then from the start talaga is gusto ko yung parang kahit nakakaharap ko na siguro si Tony Talks or kung sino man yung sikat na ano eh. Ikaw may pangalan ka na rin. Parang gusto ko pa rin yung may pagkakaimboy pa rin ako eh. Hindi ko siya maalis eh. Oo naman. Natural. Ayun pa, isa pa. Natural lang ako lang. Kung sino ka talaga, hindi mo naman kailangan pikihin yung mga bagay-bagay. Oo, na mag-pretend ako guys na talagang professional. Pero yun, it's my honor na makasama si Sark. It's an in honor one, din. in It's one an honor frame. din. At dito pa talaga sa aming iikutin pa lang. Actually, nagpapila lang kasi kami ng ulan. Yeah. At para hindi maano lang, patay oras lang kami. And it's anong oras na sa'yo? It's 8:25. O magna-9 na ng gabi. So, iyon, content. Oo. Tama yun, napakalaking big factor nun. Kasi from the start, dapat pag nag-vlog ka, never expect na papanoorin ka, never expect na kikita ka. Ang i-expect mo, ma-share mo yung experience. Depende kasi sa intention eh. Oo naman. Pero yun, thank you so much guys. And syempre, I also thank Zarkaru. Thank you, guys. Lagyan natin niya sa screen yung kanyang channel. Salamat. Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na! Tara na! Sakay na! Sakay na! At yun, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento, Zar. At alam ko marami pa tayong mga upcoming vlogs. Siyempre naman. Pupunta pa ako ng Davao. With Aga si Den, shoutout kay Aga. Naligo Sup? kanina. Screenshot. Lagay mo, tingin mo siya sa screen. Bagong ligo. So yun, this is our first ever na parang... Ikaw ano yung pinaka-nakakatakot? podcast ko eh. Pinaka-nakakatakot na napunta mo Yun, nagtanong na siya. Latest. Occidental Mindoro. Occidental, sorry. Yung isla? Latest. Occidental, Negros Occidental, malapit sa Bacolod na ospital, yung Manapla, Saint Joseph. Alam ko yan. Yung sa gitna ng kakawayan din. Abangan nila doon kasi first time kong niyakap ng mahigpit na walang yumakap sa'yo, hindi ka makahinga. Lumipat sa kasama ko. Puto. May mga na-discover pa kaming mga something, hindi ko na sasabihin pero sa morgue. Wala pa. Abangan nyo. So yun guys, thank you so much Sark. And Thank you. I hope na more Thank you, collaborations. Yes, for sure. It's my honor. For sure. Pag pumunta ako ng Mindanao, umatik. Ayun, invite natin si Sark guys sa saksi itong video nito. For our Davao exploration, kagaya nung nangyari din sa amin kay Aga. Nangyari sa amin ni Aga! Wow, nangyari sa inyo. So, ngayon hindi pa kami masyadong close din ni Zark. Siyempre, first meet up natin. Pero ramdam ko naman yung wala akong nararamdaman na boundaries sa'yo. May gano'n kasing tao na kahit hindi naman sikat sila or what, pag unang kilala, alam mo agad parang may boundaries ka dyan eh. Mafe-feel mo naman eh. Sa kanya wala naman akong na-feel na gano'n kasi hindi porket may camera. Wala naman din sa akin talaga sa totoo. Kaya nga tinatawag na #limitless. Hi. Be limitless, guys. Okay, thank you so much. Be limitless. Let's go. Subscribe, like, and share.